Department of Justice o DOJ na ang siyang maging sisilbing legal counsel o mga abogado ng mga respondent. At inaasahan din natin na ngayong araw ay mayroon silang isusumite sa Korte Suprema. Ang hindi pa lamang malinaw sa atin, Monica, kung ano yung kanilang isasubmit sa Supreme Court, kung ito na ba yung komentaryo doon sa hinihiling na komentaryo ng Supreme Court sa habeas petitions ng magkakapatid na Duterte. Naglabas ng impormasyon si dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo hinggil sa pag-atras o pagtanggi ng Office of the Solicitor General o OSG na irepresenta ang respondents sa Consolidated Habeas Corpus Petition na inihain ng mga anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Korte Suprema noong nakaraang linggo. Hiniling ng magkapatid na Mayor Baste, Congressman Pulong Duterte at Kitty Duterte sa Korte na ibalik ang kanilang ama sa bansa at ito ay palayain. Sa halip na sumagot sa kautusan ng Korte hinggil sa petisyon, naghain kanina ng manifestation at motion ang OSG na nagsasabing ayaw nilang maging abogado ng pamahalaan o mga respondent. Sa halip na mag-comment, nag-file sila ng manifestation at sinasabi nila na humingi sila ng permiso na hindi nila pa pwedeng i-represent ang mga respondents, Lucas Bersamin, si PNP Chief Marvel, Secretary Remulla at si General Torre. Sabi ng OSG, March 17, 2019 ay naging epektibo ang pag-atras ng Pilipinas sa International Criminal Court o ICC. Dagdag pa nito, hindi admissible ang panahon. Kaya walang obligasyon o walang obligasyon ng Pilipinas na makipagtulungan o kilalanin ang anumang proseso galing sa ICC pagkatapos na maging epektibo ang pag-atras ng bansa sa Rome Statute. Binigyan din pa ng Office of the Solicitor General dahil sa matatag nitong posisyon na wala ng jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas at gumagana naman ang investigative, prosecutorial at judicial system ng bansa. Hindi magiging epektibo ang OSG na kumakatawan o ipagtanggol ang mga respondent kaya tumanggi itong maging parte sa kaso. Kaugnay nito, naniniwala na di ba, mga kababayan, malinaw, no? Pinatunayan ng OSG na wala ng jurisdiction ang ICC sa ating bansa. Wala na tayong ugnayan sa ICC kaya hindi na tayo obligadong makipagtulungan sa kanila. Malinaw 'yon. Taliwas sa mga pahayag sa mga ibang mga opisyal ng gobyerno nga nagsabing may karapatan pa daw ang ICC sa atin at saka sa pag-litis kay President Duterte. Ito ang diba? Unang-una, ang pagpahuli daw ng ICC daw ang sabi nila ni PRRD, wala silang pinakita na warrant of arrest. Kasi hindi naman talaga pwede mag-issue ng warrant of arrest ang ICC. Hindi naman nila tayo hindi na tayo wala na tayong connection sa kanila. Wala na silang jurisdiction sa atin kasi nag-atras na, nag-withdraw na si PRRD noon sa Rome Statute, no? Wala na tayo doon. Pero noong nakaraang ilang araw noong nakaraang linggo, pilit nilang isinakay si PRRD sa eroplano at hinatid sa Netherlands. Sa madaling salita, kinidnap nila sa pilitang sinakay si PRRD, dinala sa Netherlands, hinatid, isinubo nila sa ICC at itinanggap din naman ng ICC. Kung tutusin, ang ICC nakikialam na sa ating bansa, no? Kung may problema man ang mga Pilipino, aktibo ang ating hudikatura, ang ating mga korte, buhay na buhay.
dapat dito lilitisin kung may kaso man si PRRD, dapat dito nila dinimanda sa ating bansa, hindi doon sa ICC. Kumbaga, mga kababayan, ang ICC ay sumusunod sa kagustuhan ng administrasyong Marcos. Siguro din natin alam kung mayroon bang kalakip nitong malaking halaga ng pera, kaya nila ginawa yun, no? Kasi kung tutusin ang ICC, dapat nag-imbestiga muna sila bago nila tinanggap ang kagustuhan ni Marcos nga ipa-adapt si sa kanila, si PRRD, no? Pinaampo ni Marcos si PRRD sa ICC nga walang kaukulang papel, di ba? Di ba sa atin pag nag-ampon ka ng bata kailangan legal di ba? May mga dokumento pa sa galing sa pirmado ng DSWD. Ganon din dapat ang ICC. Bago nila kakasuhan ng isang tao, dapat siguraduhin nila nga nasunod ang due process. Kasi dito sa Pilipinas, nagpadikta sila ni Presidente Marcos nga hindi na sumusunod sa due process dito sa Pilipinas. Wala nang saligang batas para kay Marcos. Nilapastangan na sa administrasyong Marcos ang konstitusyon, ang Philippine Constitution. Tignan nyo ngayon, nalagay siya sa alanganin. Ang sabi niya, hindi siya makipagtulungan sa ICC dahil wala na tayong ugnayan sa ICC. Pero mayroong isang opisyal ng ICC ang nagturo, siya ang tinuro, no? Ang Philippine government daw, so pumumuno ni Marcos, siya ang naghatid sa kanila ng mga impormasyon, siya ang naghatid sa kanila ng mga ebidensya laban kay PRRD. Diba? Yun na yung bunga ng pagsisikap ng mga sindikato diyan sa Kongreso, yung Quadcom, yung sindikatong Quadcom, patawag ng hearing patungkol sa EJK ni PRRD, na ang mga witness, yung mga pinakulong ni PRRD noon, yung mga general, yung mga opisyal ng PNP na pinakulong ni PRRD dahil sa droga, yun ang ginagamit nilang mga witness daw. Ito namang ICC, dahil may kahinaan din, yung mga witness dapat, yung mga ebidensya dapat pinag-aralan nila at nag-imbestiga sila kung yun ay may katotohanan. Ang binibilang nila, yung mga namatay daw sa war on drugs, kahit nga yata yung pinagbabaril ng mga Sparrow unit noong sa Davao City nung panahon ng Mayor pa si PRRD, sinama na sa lista. Diba? Number lang ng lista ng mga namatay nga hindi nila alam kung totoo kung sino yung mga tao na yun. Diba? Pero yung mga nabiktima sa mga adik na yung namatay, hindi rin nila inaalam kung ilang libo ang taong biktima sa mga adik na yan. No? Hindi rin nila inaalam ang katotohanan nga sa likod ng war on drugs, ilang milyon ng mga adik ang sumuko at nagbagong buhay. At ngayon gumanda na, pagtabaan na. Diba? Nilalagay ni PRRD yun sa mga rehab. No? Pinaparehab talaga ng gobyerno ni PRRD yun. Ginagastusan ng gobyerno yun upang makarecover ang mga adik na yun. Kung hindi dahil kay Duterte, yung mga adik na yun, baka wala na yan ngayon. Nang dahil kay Duterte, nagbagong buhay ang mga adik. No? Yung mga adik na sumusuko. Pero yung mga adik na nagmamatigas, kasi ang utos ni Duterte, hindi naman sinasabi na pagka-adik, hindi naman niya sinabi sa mga polis, sige pa, yung adik na makita nyo, barilin nyo. Diba? Ang utos niya, ipahuli. Pag lumaban, siyempre, protektahan niyo sarili nyo, patayin. Diba? Kaysa kayo ang maunahan. Kaya nga may tukhang, sa tukhang, ang ituro ng mga adik, kinakasokyan, pinupuntahan sa bahay, pinakiusapan, ng magbagong buhay, sumuko, makipagtulungan sa gobyerno. Pero hindi. Kaya yun sila namamatay. Tapos yung mga pamilya na yun lang ang hinihila ng sindikatong Quadcom upang mag-witness laban kay PRRD. Pero ang sindikatong Quadcom, lalong-lalo na yung human rights, hindi nila kinukuha ang datos sa mga nabiktima
sa mga adik. Yung isang adik na namatay, hindi lang 10 tao ang biktima niyan. Diba? Sa bawat isang adik, palagay mo lang 10 taong na biktima niyan, 10 taong na biktima sa pagiging adik niyan, no? 10 tao ang nasira niyan, ilang pamilya ang nasira niyan, ilang pamilya ang nawalaan ng tatay dahil sa adik na yan, no? Halimbawa, 10 adik ang namatay. Bawat adik na yan, may nabiktimang 10 Pilipino. Diba? Yung mga biktima, hindi nila kinakausap yun. Ang inaano lang nila ang mga namatay ng mga adik. Yung mga drug pusher. Yun lang ang pinoprotektahan ng mga sindikatong Quadcom. Pero yung mga inosenteng, mga Pilipino na nabiktima sa mga adik na yan, wala yun. Hindi yun tinalakay ng mga ng mga sindikato dyan sa Kongreso. Nga ang hangarin, sirain si PRRD at saka si Sara Duterte. Tapos, itong nakakatawa, itong ICC nakikialam sa problema ng Pilipinas na hindi naman sila konektado sa Pilipinas. Ang Pilipinas, wala na silang koneksyon sa Pilipinas. Ito ngayong problema. Ang ICC, binigyan ni Marcos ng problema. Dapat yun, demanda yung ICC. Diba? Nakikialam sila sa problema problema ng mga Pilipino. Sa problema ng Pilipinas, nakikisawsaw sila. Nga wala na silang kinalaman dito. Nang dahil sa pira ni Marcos, sumunod sila sa kagustuhan ni Marcos, di ba? Noonang nila hearing, di ba? Ginigiit pa rin ni Salvador Medialdia. Hanggang ngayon daw hindi pa nila nakita ang hard copy ng warrant of arrest. Ibig sabihin wala silang na-issue ng warrant of arrest. Kasi kinidnap si Marcos ng Philippine government at hinatid sa kanila. Hindi naman nila nahuli si PRRD, hindi nila nahuli. Si Torre ang humuli kay PRRD at hinatid sa kanila. Ang ginamit nga ni Torre ay ang Interpol daw. Pero walang warrant of arrest. Ginamit lang nila ang pangalan ng Interpol upang makidnap si PRRD, upang mailusot nila ang pagkidnap ng PRRD at ihati doon sa Netherlands. Bakit saan kumuha ng ang Interpol? Ang ICC wala namang connection sa Pilipinas. Diba? Ayan mga kababayan, ang masaklap na nangyayari dito sa kay PRRD. Napagkaisahan si PRRD sa mga politiko, sa mga sindikatong nasagasaan niya nung siya pa ang pinuno ng bansang Pilipinas. Yung mga politisyan, siguro, isa dyan sa mga sindikato dyan sa Kongreso, ang nasagasaan na walaan ng income ng panahon ni PRRD kasi mahigpit si PRRD. Binabangga talaga, wala silang kinikilala, walang sinasanto. Ma-oligarko ka, ma-politika, ma-general ka, anong ranggo mo sa bansang Pilipinas. Pagka sinira mo ang mga Pilipino, talagang kalaban ka ni PRRD. Sabi nga ni PRRD, huwag mong sirain ang bayan ko, papatayin kita. Huwag mong sirain ang mga Pilipino, papatayin talaga kita. Ang sabi ni PRRD, banta niya. Bakit kung hindi mo ba sinira ang buhay ng Pilipino, namamatay ba sila? Hindi naman na. Diba? Yun lang sabi ni PRRD. Huwag mong sirain ang mga Pilipino. Dahil papatayin talaga kita. Huwag mong sirain ang bayan ko. Papatayin kita. Ayan ang sabi niya eh. Diba? Yung di naman niya inutos sa pulis nga, sige, pag may adik, barilin nyo. Di ganun ang utos niya. Pagka lumaban, barilin nyo. Tingnan mo yung kay Ian De Los Santos. Yung sa Caloocan. Pinatay ng pulis. Anong nangyari sa pulis? Dismiss, nakasuhan, nakulong. O, pinagtangguluan ni PRRD. Hindi, mali ng pulis eh.
Yun naman sinabi ng PRRD. Pagka mali, napatunayan, hindi parusahan. Pero sabi ni PRRD, pag sinunod nyo ang utos ko, ay sagot ko kayo. Sabi niya sundin nyo, gawin nyo trabaho nyo, sundin nyo utos ko, sagot ko kayo. Pero, ang ano ni PRRD, guilt is personal. Diba? Ano mo yan kasalanan mo yan, sagot mo yan. Pero pag sinunod mo, ginawa mo ang tama, trabaho mo, isagot ka talaga ni PRRD, di ka bibitawan. Ang problema dito mga kababayan, dito sa nito, problema, ang ICC nakikisawsaw sa problema ng Pilipinas. Ngayon hindi naman tayo kasali pa sa ICC. Nang dahil siguro sa pira ng sa gobyernong Marcos, kasi may bulong-bulungan, nga 3 daw dyan sa mga hurado dyan sa ICC, ngayon, parang yan nata may hawak sa ni PRRD, katropa ni Lisa Araneta Marcos. Tandaan nyo yan, girls, dyan sa ICC, ako ng PICC. Dyan sa ICC, may sumingaw nga bulong-bulungan, nga may mga katropa, si Lisa Araneta Marcos dyan. Nakapagtataka nga naman. Nanghihimasok ang ICC sa problema ng Pilipinas nga hindi na tayo kasali sa ICC. Bakit? Gaano ba kalaki ang binayad ni Marcos sa inyo? Mga madam, wala kayong binanggit na sigurado kaya kayo nga yung mga taga-ICC na yan, hindi yan masisilaw sa pera? Kasi itong Marcos government, napakagalanti ito. Sa ngayon pa nga, patuloy ang pambili nila ng boto sa mga tao. Lahat ng ng Pilipinas, na ginamit nila pang politika. Sa kanilang political agenda. Wala nang proyekto ang Pilipinas, pero ubos na ang pira ng bayan. Mga taga-ICC, sana naman, wag kayong magpauto sa leader sa isang maliit na bansa na wala namang ginawa. Tandaan nyo, malagay kayo sa alanganin sa ginawa nyo kay PRRD. Itong nangyari kay PRRD, buong mundo ang nito, buong mundo ang nakamonitor nito. Masisira ang kredibilidad ng ICC dito. Lumalabas talaga yung sinasabi ni PRRD noon nga may kahinaan ang ICC. Ito na nga. Ang kahinaan ng ICC na sinasabi niya, sa kanya ginamit ng ICC, ito ang malaking pagkakamali ng ICC. Dapat madimanda ditong ICC na to. Nakikialam sila sa pangloob nga problema ng Pilipinas nga wala silang kinalaman dito. Hindi nila alam ang totoong sitwasyon ng Pilipinas. Kung ano yung ibinigay sa kanilang impormasyon, yun lang ang pinanindigan nila. Hindi sila nagkaroon ng sariling idea sa tunay na nangyayari sa Pilipinas. At maraming salamat mga kababayan. Medyo nakalimutan ko ang oras, lumampas na naman ako. Sa muli, Biker Adventure, nagpapasalamat sa pagpa-unlock nyo dito sa aking video at saka sa aking munting YouTube channel. Mga kababayan, baka mayroon ba sa inyong hindi nakapag-subscribe sa akin? Kung pwede, pakisubscribe naman at kailangan ko ang tulong nyo upang mapalago ko ang aking munting YouTube channel, mga kababayan. Wala pa akong subscriber. Baguhan lang ako dito sa YouTube. At maraming salamat sa inyong lahat mga kababayan at sa ating mga OFW sa lahat ng sulok ng mundo. Patuloy lang natin suportahan ang ating mahal na PRRD at saka ang ating mahal na Vice President. At huwag niyong kalimutan mga kababayan sa midterm election, sa May 2025 midterm election, vote straight Team Duterte tayo mga kababayan. Huwag natin kalimutan, vote straight Team Duterte, isalba natin ang bayang Pilipinas. Maraming salamat mga kaibigan.